kayo, Panginoon, ng manguna, kayo, Panginoon, ng maging sentro, Panginoon, ng lahat ng pag-uusapan, dahil lahat ng ito ay magiging walang kwenta kung hindi, Panginoon, maibabalik sa inyo ang katotohanan, ang lahat ng kapurihan. Lord, dalangin po kami na kayo ang makilala, hindi, Lord, kung sino-sino. Lahat po ito binabalik namin, Panginoon, sa inyo lamang at wala nang iba, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. And let's all sit down. At good morning po sa atin, no? At bago tayo mag-start, huwag natin kalimutan maging maingat ngayon kasi paiba-ibang panahon para hindi rin kayo sipunin. Umiwas tayo sa mga inuming malamig, no? So, tawagin natin si Brother Don para mag-start tayo sa pag-awitan. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo at umawit lamang po na tayo ng dalawang awitin. Unahin natin sa Tagalog ng Nothing But the Blood or Tanging Dugo ni Kristo. Mga soko. Pa-project. Awitin natin ang tanging dugo ni Kristo. Awitin naman natin first hanggang fourth. Yung Tagalog, nandiyan. Tanging dugo ni Kristo. Ang tanong dyan, ano ba makapaglilinis sa ating mga sala at karumihan? Can wash away my sin. Tanging dugo ni Kristo. Nasa ano na yun? Pasensya din ako. Awitin naman po natin first hanggang fourth verse. Tanging dugo ni Kristo. The first stanza now. Sing, may makalilinis pa sa karumhan ng puso ko at huhugas sa sala. Tanging ang dugo ni Kristo, palong ng pag-asa, paglinis sa puso ko, paghugas sa sala. Tanging ang dugo
makapaglilinis sa atin kundi ang dugo lamang ni Kristong nabuhos sa krus. Manatili tayo sa isang pangawitin. Isunod natin yung Tagalog ng Are you washed in the blood or nahugasan ka na ba ng dugo? Yan. Ang tanong ngayong umaga, ang puso ba natin nahugasan na ng dugo ni Kristo? Awitin natin ang first hanggang fourth stanza ng nahugasan ka na ba ng dugo? The first verse now, sing. Ang iyong puso kaya'y nalinis na sa hurdong ng kordero ng ang tiwala mo kaya'y nalagak sa dugo ng korderong manakors now. Sala mo nahugasan na ba ng dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na nahugasan na ba sa dugo? Seventh verse now. Bawat araw may nagpapasakop ka kay Jesus na kordero ng Diyos. Bawat oras may nagtitiwala ka kay Jesus na kordero ng Diyos. Sala mo kay ang iyong puso kaya'y nalinis na nahugasan na ba ng third says now, maputi ba ang iyong kasuotan? Nahugasan na ba sa dugo? Pagdating niya ay handa ka pang tunay. Nahugasan ka ba sa dugo? Sala mo kay Rubin. Nahugasan na ba ng dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na nahugasan na ba sa dugo? Last verse now. Kasalanan ay iwaksi ng lubusan. Magmalinis ka na sa dugo. May buhang na lunas sa kasalanan at magmalinis ka na sa dugo. Sala mo kay Rubin. Nahugasan na ba ng dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na. Ulitin natin ang chorus now. Sala mo nahugasan na ba ng dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na nahugasan na ba sa dugo? Tayo tumakan mo and yung Sunday school. Okay, at bago tayo maghiwa-hiwalay, tandaan natin ang pinaka-goal natin ngayong umaga, ang pinaka-focus natin ngayong umaga ay simple lang, no? Nandito tayo sa church, tayo ay sinama dito, ininbitahan, sinundo at pumunta tayo dito ngayong umagang ito, ngayong 8:30 hanggang 10 para makapag-aral ng salita ng Diyos. Kaya wag niyong sayangin, no? Kung may Biblia, kung meron kayong Biblia, kung meron kayong mga notebook, dalhin niyo mamaya doon sa inyong mga klase. At wag niyong sasayangin yung mga pwede niyong matutunan at maituro dahil ang salita ng Diyos ay napaka-importante sa isang tao. No? Ang pagkakaiba ng isang taong may Diyos sa walang Diyos, mabubuhay siya,
ng walang problema, pero ang taong may Diyos, mabubuhay siya na ang problema niya, iniisip niya kung tama ba ang ginagawa niya sa Diyos. Dahil alam niya na mayroong Diyos na nakatingin sa lahat ng ginagawa natin sa isip at puso ng tao. Okay? So, let's all stand up. Pag-pray tayo sa ating paghihiwa-hiwalay ngayong umaga. Let's pray to the Lord sa paghihiwa-hiwalay natin. Yung natin ating mga ulot, manalangin tayo. Panginoon, we thank you this morning ulit sa aming pong aawitan na pagpupuri po sa inyo. Natuto nga, Panginoon, na kami, Panginoon, ay isang makasalanan na binigyan nyo lamang ng pag-asa at ang inyong dugo na doon, Panginoon, ay tumaga sa krus. Ibig sabihin, namatay po kayo para sa amin, para, Panginoon, bigyan kami ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. We pray and ask sa aming pong mga pag-aaral na kayo ang makita, wala nang iba, Panginoon, kundi ang inyong kabutihan, ang inyong kaligtasan. Lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Let's all divide, okay? Sa mga klase natin. Divide na tayo. Baka pwedeng baka pwedeng yung mga nandiyan sa likod, lapit na kayo konti sa harapan. Ayan. Guys, yung mga nandiyan sa likuran, may space pa sa harapan. Tayo lang naman nandito. Punta kayo sa harapan. Okay, papatuloy tayo sa ating mga pinag-aaralan, no? Doon po sa ating lesson, nung Sunday natapos tayo sa grasya, sa isa pang grasya ng Diyos na binigay sa atin, at babasahin ko ulit sa inyo kung ano yung mga napag-aralan natin tungkol sa mga bagay na kabilang o yung mga aksyon ng Diyos na kabilang saan? Nung namatay si Kristo sa krus at binigyan tayo ng kaligtasan, ano yung kasama? Ano yung kasama doon sa mga kaligtasan na yon? Okay? Ang sabi niya sa pinag-usapan natin, ang blessing ng great gospel ay sinicure ni Kristo para sa kanila na mga nanampalataya sa Kanya sa kaligtasan. Ito ay kasama dito sa mga divine redemptive acts. Ibig sabihin ng divine redemptive acts, ito yung aksyon na ginawa ng Diyos para iligtas, para tubusin, para bayaran. Sino? Yung tao. Pinapakita ng Biblia na ang Diyos ay nagkaroon ng ganitong klaseng plano. Nagkaroon ng ganitong klaseng plano na inaksyonan naman ni Kristo, no? Ang Diyos Ama ang nagplano, inaksyonan nito ni Kristo, at yun ang makikita natin dito sa tinatawag nating divine redemptive acts, na kung saan ang Diyos para doon sa mga kilala niya ay unang-una, tinawag sila. Pangalawa, makikita natin doon yung pag-aaring ganap. Okay, hindi lang 'yon. Nandun rin po yung yung tinatawag natin na pagtapos natin mapag-usapan yung tungkol sa justification, yung last Sunday na ating pinag-aralan ay tungkol doon sa word of propitiation, no? At nakita natin na walang ibang gospel na tinutukoy doon si Paul maliban sa Old Testament. Saan ang gospel sa Old Testament? Na nakita natin nung Sunday na nasa Isaiah, yung isa sa mga picture ng gospel na pinapakita itong servant ng Diyos, na hindi siya magiging conqueror o maghahari kung hindi itong servant ng Diyos ay maghihirap, wawasakin, pero hindi dahil pinapahirapan siya ng Diyos, kung hindi, ang sabi doon sa nabasa natin ng Sunday, kung hindi para pala yun sa atin, no?
yung pagkawasak sa Kanya, yung pagkadurog sa Kanya, ay hindi yun para or dahil sinumpa siya ng Diyos o pinaparusahan siya ng Diyos, kung hindi dahil po yun para mabayaran niya yung kasalanan ng mga taong itong ililigtas niya. Kaya, ang ibig sabihin ng propitiation, diyan po sa ating pinag-uusapan, ang ibig sabihin ng salitang propitiation ay ito yung aksyon na kung saan nagbibigay ng kapalit. In other words, pambayad, pagbabayad. Ito yung pambayad, ibinigay para mabayaran yung kaso o yung pagkakaagrabyado na nangyari. Sa picture natin, nung nagkasala tayo sa Diyos. At yung pagkakasala na yon ay utang na sisingilin ng Diyos pagdating ng panahon sa tinatawag nating judgment, no? At yun ay makikita natin na ang judgment na yon ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Walang tao ang excuse dyan. Lahat ng tao ay gumagawa niyan, no? Kaya ganoon na lang ang sabi ng Romans, walang kahit isa ang makapagsasabi na sila ay righteous. Lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala ni isa. At aminado tayo doon. At yun ang pinapakita ng Romans na kung saan, kung hindi dahil sa aksyon ng Diyos na pinadala niya si Kristo upang maging pambayad, propitiation, walang makapagbabayad ng kasalanan na babayaran natin. Kaya itong picture na ito ng Isaiah 53, yung nagpapakita nung last Sunday, pagkaka-explain ko sa inyo, yung hustisya na dapat makamit, no? Example, kailangan mo magbayad ng 10,000 pesos. Hindi mo siya pwedeng bayaran lang ng 5K. Bakit? Kasi hindi yun sapat. Hindi yun sapat. No? Hindi yun pupuno doon sa kailangan mong bayaran. Kalahati lang yun. Kailangan mo siyang bayaran ng eksaktong amount. Eksakto. Kung 10,000, 10,000 rin dapat ang bayad. Okay? Ang problema, ang kasalanan natin ay hindi lang yung nagawa natin, past tense. Kung hindi, pati yung gagawin natin in the future na kasalanan. No? Dahil kung ang binayaran lang ni Kristo ay yung kasalanan ng mga tao nung namatay siya, o di, pagkatapos niya mabuhay, yung kasalanan ng mga tao na ipapanganak pa, ay hindi pa bayad. Pero isipin nyo, paano nabayaran ni Kristo ang lahat hanggang ngayon, 2025? Yung mga mananampalataya sa Kanya, binayaran ni Kristo ang kasalanan. Mali ang perspective na binayaran. Bayad ni Kristo ang kasalanan nila sa krus. Ibig sabihin, past tense. Past tense, hindi nakaraan na, kung hindi, nangyari na. Binayaran na ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Tandaan natin, when we talk about God, hindi natin pinag-uusapan ang isang being, no, na siya ay limitado ng construct ng ating mundo. Yung rules ng physics, yung definition ng matter, yung limit ng time, no, at yung question ng space kung nasaan siya, hindi po siya limitado ng mga bagay na yon. Nasa labas siya ng oras. Kaya nung namatay siya doon sa krus, yung mga taong mananampalataya sa Kanya in the future, kasama na doon sa binayaran niya. Hindi yun dahil, sino kayang maniniwala sa akin? Hindi ganoon. Kilala na niya yung Kanyang babayaran doon sa krus. Kilala niya na yun. At kilala niya na rin na yung mga taong yun na mananampalataya sa Kanya in the future, binayaran niya ang kasalanan nila. Kasi si Kristo ay hindi lang 30 years old nung namatay. At the same time, pinarusahan doon, winasak doon ang isang tao na
Diyos rin, no? At ang nature ng Diyos, ang kilalang nature ng Diyos, ay hindi siya limitado ng kahit na ano. Kilala siya sa pagiging eternal. Ano ibig sabihin ng eternal? Wala siyang simula, wala rin siyang katapusan. He just exists. He exists. Kaya ang sinasabi natin sa argument natin doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos, ang existence ng Diyos is not question. Siya yung cause ng mga causes. Okay? So kung i-argue ng isang tao na merong Big Bang, ang lahat ay nanggaling sa isang pagbanggaan ng mga bagay na yon at doon nagkaroon ng mga planeta, let's assume yung kanilang argument and question saan ang galing yung mga nagbanggaan na yon. That's our argument. The cause of the causes and the cause of everything. Siya ang dahilan at siya rin ang gumawa, originator, siya ang source. In short, kaya natin siya tinatawag na Creator God. Siya ang nag-create. Siya ang pinagmulan. No? Hindi natin na sinasabi yung Latin word na ex nihilo, nihil fit, na ibig sabihin nun ay hindi pwedeng magkaroon out of nothing. Pero ang sinasabi natin, creation, He created from nothing. Lahat ng creation can create from something. Let's assume Big Bang. Okay? Pero hindi ko sinasabing we believe in Big Bang. Assuming na nagbanggaan yun at nag-create ng planet, it created something. Pero something siya. Nag-gets natin? The Bible's description of God is from His words, let there be light. And there was light. From His words. He says, from nothing comes something. Ganun ang creation ng Diyos. Ang tao, they invent from the sources. Gets natin? Kaya, God is a creator God, at yung tao naman is a creator from the created. Kaya kailangan natin makuha yung logical dependency ng isang pagkikreate. May dalawa, from nothing, then from something. Yung from nothing, sino makakagawa nun? It's God. No? Walang taong makapagpapalabas ng apoy galing sa wala. No? Kung meron man, ano ang sagot doon? Physics. Physics ang sagot doon. Yung rules na pwede nating napagalawin ang mga forces at mga bagay sa mundo by using the rules of physics. That's physics. Pero, that is also from something. Di ba? Yung energies, yung motion, lahat yon ay galing sa something. Pero ang Diyos, siya ang nag-create ng mga rules na yon. From nothing. Walang rules. It's void. Blackness, darkness, He created. Let there be light. And there was a force of light. The rays of light. Nakuha natin? Kailangan natin mag-start sa pagkakataon na yon. Bakit? Dahil mga kaibigan at mga kapatid, if hindi natin bibigyan ito ng picture, parang wala lang sa atin ng Diyos. Sa propitiation, kung papaanong ang Diyos ang nagbayad, si Kristo ang nagbayad, kasi siya ay eternity. Siya ang nag-create ng lahat, plinanon ng Diyos. Sa Kanya nagmulang lahat, wala siyang simula. Kung hindi siya ang nagsimula ng lahat, imagine, walang simula, walang katapusan. Nung binayaran Kanya sa krus, ganon ang value ni Kristo. Nung binayaran Niya ang kasalanan ng tao sa krus. Kaya, ang sabi nga nung isang theologian kahit na gaano kasama, napakawalang kwenta mong tao, pero nakilala mo si Kristo at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Hindi nun ibig sabihin na makakatakbo ka sa kasalanan mo, hindi.
Kasi ang isang tunay na mananampalataya na nakagawa ng kasalanan, anong una niyang gagawin? Kailangan kong harapin yung ginawa kong kasalanan. Magpapakulong siya, susuko siya sa pulis. Hindi siya magtatago. Bakit? Kasi alam niya na yung hustisya ay dapat mabayaran tulad ng ginawa ni Kristo para sa kanya. Mga kaibigan at mga kapatid, ang value ni Kristo ay hindi masusukat sa pera o sa yaman ng mundong ito. Eternity. Napakalawak. Habang buhay na hindi natin malagyan ng value na one and zeros or numerical, let's say, quantity. Hindi natin kayang lagyan siya ng ganong klaseng value. Because eternity has no start and has no end. Makakita kayo ng symbol na parang 8 na nakatumba. Ganun ang Diyos. Infinite. No start, no ending. He is eternal. Kaya nung binayaran niya ang ating mga kasalanan sa krus, ang laki ng value ng pambayad. At yun ay buhay ni Kristo sa krus. Nakuha po ba natin? Ganun katindi yung ating propitiation. Ngayong umaga, pupunta tayo sa isang doktrina na parte ng ating salvation nung tayo ay naligtas. Pero hindi ito masyadong nadidiscuss sa inyo for sure, hindi nyo pa ito masyadong naririnig. Pero nilinaw ito sa Biblia. Ang doktrina na tinatawag nating imputation. Okay? Ang imputation ay isang action ng Diyos. Hindi natin ito ginawa, Ito ay isang action ng Diyos. This is a divine action na kung saan, kung pwede ba doon mailabas, binilang niya, kinredit niya ang righteousness at perfectness at excellencies ni Kristo. Nabuhay siya ng walang kasalanan. Binilang yung pagkabuhay na yon sa atin. Kaya tayo ay righteous. Paano tayo naging righteous? Makasalanan tayo. Hindi dahil sa ginawa natin, kung hindi dahil binilang ng Diyos yung ginawa ni Kristo sa atin. Ito yung tinatawag natin, imputation, the divine act of God, whereby He imputes or binilang niya ang katuwiran ni Kristo, ang excellencies ni Kristo sa isang mananampalataya. Magbabasa tayo ngayon ng isang mahaba-habang context sa Romans chapter 4. And let's all stand up at basahin natin ito bilang paggalang ng salita ng Diyos. Gusto ko po, habang binabasa ninyo, ang prayer ko nga, please, kung meron man kayong Bible, yung Bible na naiintindihan ninyo. Example, ang naiintindihan ninyo is Tagalog, then have a Tagalog Bible. Kung yung Modern English, ESV, pwede kayong magkaroon nun. Kuha kayo, no? Hindi naman tayo stricto tulad ng iba na hindi na King James lang. Pag hindi ka King James version, hindi ka na maliligtas. Klaseng kalokohan yun, no? Kaya, have a Bible with you na kaya mong maintindihan. Okay? So, buksan natin sa Romans chapter 4 on your Bibles. Dapat may Bible kayo every Sunday. Para makasunod kayo. Simulan natin sa verse 1 hanggang 13. Okay? So, sabay-sabay natin siyang babasahin, pero intindihin po natin. Simulan natin sa verse 1. Verse 1 says, Ano nga ang ating sasabihin na natuklasan ni Abraham na ating ninuno ayon sa laman? Sapagkat, kung si Abraham ay itinuring na ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamalaki. Ngunit hindi sa Diyos, hindi sa harapan ng Diyos. No? Kahit na may nagawa siyang napakagaling, pero hindi siya makapagmamalaki sa harapan ng Diyos. Pero pwede niya ipagmalaki yung nagawa niya. Verse 3, sapagkat, ano ang sabi ng kasulatan? Nag-quote si Paul dito ng example at kinuha niya ito. Sumampalataya si Abraham sa Diyos
at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. Ibinilang sa kanya. Okay, yung ano? Yung kanyang pananampalataya. Kaya siya naging matuwid dahil yung kanyang pananampalataya, ibinilang yun ng Diyos. Dahil nanampalataya ka, ikaw ay matuwid. Ibinilang yun sa kanya. Verse 4. Ngayon, sa gumagawa, tingnan nyo to, ang kabayaran ay hindi itinuturing na biyaya, kundi siyang talagang nararapat. Kasi kung nagtrabaho ka, hindi yun sa'yo regalo, hindi yun biyaya, yun ay bayad. Kaya hindi yun pwedeng sabihin na biyaya. No? So, ibig sabihin, pag deserve mo, dapat ako maligtas. Hindi na yun biyaya ng Diyos. Di ba? Ang problema, hindi tayo nararapat maligtas. Anong nararapat sa atin? Bayaran natin yung kasalanan natin sa impyerno. Justice, ang deserve natin, yung grace ay yung binigay na hindi natin deserve. Nakita niyo yun? Okay. Continuing, verse 5. Ngunit sa kanya na hindi gumagawa, kundi sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap. Okay? Sumampalataya saan? Sa kanya na umaaring ganap, na nagpapawalang sala, na nagdideklara na wala kang kasalanan sa masamang tao. Nakita niyo yun? Dinideklara niyang walang kasalanan ang masamang tao. Hindi dahil ginusto niya, kung hindi dahil sa kanyang pagmamahal, binayaran niya yung taong yun sa krus para ideklara siyang walang kasalanan. Ang kanyang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Credited sa kanya. Sa'yo yun. Pero hindi dahil sa ginawa mo. Kundi dahil nanampalataya ka doon sa gumawa ng ganong bagay. Okay, verse 6. Sabi dito, gaya naman ng sinasabi, another example, gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad na ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa. Nakita niyo yun? Hiwalay sa gawa. Paano yun? Siyempre, pag gusto mong sabihan ng teacher mo na good job, gagalingan mo. Pero ito, itinuring siya na matuwid, labas sa gawa. Hindi dahil sa gawa. Paano yun? Verse 7. Mapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Bakit mapalad sila? Verse 8. Mapalad ang tao na hindi ibibilang. Kung kanina binilang yung nakatuwiran ng Diyos kay Abraham dahil nanampalataya siya, no? O yung katuwiran ay ibinilang kay Abraham. Ito naman, hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Ito yung unang imputation. Imbis na ibilang, hindi na sa kanya binilang. Bakit? Ano yung rason? Makikita niyo yan mamaya. Verse 9. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito dahil na ito sa pagtutuli? O gayon din sa di pagtutuli? Ito yung paglilinis o yung ritualistic. Para natawagin ka na malinis sa mga Hudyo, ito yung kailangan gawin. Yung pagtutuli. No? Ito ay isang rituales nila para sabihin na malinis ka. Okay? So, ang tanong ni Abraham is ganito. Here's the question. Ikaw ba ay mapalad dahil ikaw ay dumaan sa ritual na ito? O dahil hindi ka dumaan sa ritual na ito? Sapagkat sinasabi natin, tingnan niyo to, ang pananampalataya ay binilang na pagiging matuwid kay Abraham. Hindi dahil sa ritual na yon, o hindi pagre-ritual na yun, o hindi ibinilang sa kanya. No? Kumbaga, binilang, kinredit sa kanya. Verse 10, paano nga ito ibinilang? Ito yung tanong, paano nga ito ibinilang? Iyon ba'y bago siya tinuli o nang tinuli na siya? Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin. Kung hindi, bago siya tinuli. Ibig sabihin, bago pa niya gawin yung ritual na yon para ideklara siyang malinis, ay dineklara na siyang matuwid ng Diyos. Nakita niyo yun? Hindi dahil gumawa siya. No? Hindi dahil may ginagawa tayo sa church, idideklara kayong ligtas o malinis sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 11.
Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak. So hindi yun ang nagdedeklarang matuwid siya, kung hindi yung pagtutuli, ito ay isang tanda lang na pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siyang di patuli. Anong example nito ngayon sa New Testament? Paano nalalaman ng isang tao na ikaw ay selyado na? Ikaw ay talagang malinis na, ikaw ay nasa Diyos na, sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Pag naligtas ka, doon ng Diyos idideklara ka na malinis, matuwid. Dahil sa ginawa ni Kristo para sa'yo. Nanampalataya ka, idineklara ka na ng Diyos na malinis. Anong sunod? Ito na yung pagtutuli na sinasabi. Ideklara mo na malinis ka. Sa pamamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. At pag nilubog ka dyan, yun rin ang isang picture na ikaw ay nilinis na ng Diyos. Ikaw ay ibinilang na sa iyo ang katuwiran. Verse 12. Gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli, kundi pati naman sa mga sumusunod sa mga hakbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli. Sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin, ang sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamamagitan ng kautusan. Kung hindi, tingnan nyo to, sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Yung ending yan yung pinakamaganda bago tayo mag-pray. Bakit? Gusto ko ipakita sa inyo na hindi niya natanggap yung pangako ng Diyos dahil doon sa ritualis na yon. Kung hindi natanggap niya yung pangako ng Diyos dahil saan? Ano yung sabi ng verse 12? Hindi daw sa pamagitan ng pagiging matuwid, kundi sa pamagitan ng saan? Dahil siya ay itinuring, ibinilang sa kanya ang katuwiran na nanggaling sa kanyang pananampalataya. Ito pag-usapan natin this morning. Let's pray. Panginoon, we thank you this morning sa verse na ito, at alam ko, Panginoon, merong mga question sa puso ng bawat isa kung paano ito nangyari. We are praying, Panginoon, sa pag-aaral namin ngayon, humiling kami ng tulong. Lord, nabasbasan niyo po kami ng inyong wisdom, at tanggap po namin, Panginoon, na hindi po kami sapat, hindi po kami adequate, Panginoon, para maabot ang inyong katalinuhan, ang inyong plano, ang inyong grasya. Limitado po ang aming isip, limitado po ang aming kaalaman. Nalangit po yung Panginoon na sa pamamagitan ng inyong biyaya ay maintindihan po namin ang inyong salita. Salamat, Panginoon, biyayaan niyo po kami ng wisdom at ng help, Panginoon, ng Holy Spirit para buksan ang aming mata at puso. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's all sit down. Ang argumento sa Romans chapter 4, ang gusto ko pong makita natin. Bakit? Kasi when we say imputation, sabi ko sa inyo, pagka sinabi nating imputation, anong ibig sabihin nito? Pwede mo ba dyan doon mailabas ang ibig sabihin ng salitang imputation? Okay? Sige, next. Yung next slide. Yung definition ng imputation. Ayan. Ibig sabihin ng imputation, it means a charge or claim that someone has done something. No? Hindi sa accuse. Kung hindi, impute. No? Siya, yung ang pagkakasabi dyan, charge or claim that someone has done something. Okay? Sa context natin, ito yung pagkikredit sa atin ng Diyos, pagbilang ng Diyos, na tayo ay malinis at matuwid. Pero ang pinaka-twist nito, hindi dahil sa ginawa natin, no? Dineklara ng Biblia na hindi tayo matuwid, hindi tayo malinis. Pero tayo ay tinawag na matuwid at malinis. Binilang tayong matuwid. Ibig sabihin, kinikilala kang matuwid, na dinideklara na matuwid ka. Sa papaanong paraan? Yun yung tinatawag natin na imputation. Yung ginawa ni Kristo na katuwiran ay ibinilang sa'yo.
no? Ibinilang sa'yo. In other words, ganito. No? Example, nagkasala ako. Nabasag ko yung base ng aking nanay. No? Tapos idineklara ko, yung kapatid ko yung nakabasag niyan. Siya yung nagbasag niyan. So ngayon, sa mata ng nanay, yung kapatid yung nakabasag ng base. Ganun ang pinakasimpleng picture ng imputation. Kumbaga, parang idineklara mo, chinarge mo, kinlaim mo, na ginawa niya ang isang bagay. Ang imputation na ginawa sa atin ng Diyos, no? Sinabi ng Diyos na ikaw ay matuwid, ikaw ay malinis. Dahil saan? Dahil sa ginawa ni Kristo. Imputation is the divine act of God whereby He imputes or counts the righteousness and excellencies of Christ to the believer. Kaya hindi pwedeng mahiwalay si Kristo sa tinatawag nating righteousness ng believer. Bakit ka malinis? Dahil sa ginawa ni Kristo. Nakita niyo yun? Bakit hindi ka pinarusahan ng Diyos sa impyerno? Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Walang makakapasok na marumi sa kalangitan. Pero bakit ang pangako sa atin, whosoever believeth in Him, ay hindi na mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan? Paano nangyari yun? Ito yung tanong. Paano nangyari na ikaw ay makakapasok ng langit, na ikaw ay marumi at makasalanan? Eh, ang makakapasok lang doon, ang mga matuwid. Ang dahilan? Dahil ibinilang sa atin ng Diyos yung katuwiran at kalinisan ni Kristo. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi ng Diyos na tayo ay matuwid. Sa panong dahilan? Dahil nabuhay si Kristong matuwid. Sinasabi ng Diyos na tayo ay malinis. Bakit? Dahil si Kristo ay nabuhay na malinis. Nakita niyo yun? Tayo ay malinis hindi dahil sa ating sariling kagagawan. Tayo ay malinis, tayo ay matuwid dahil sa ginawa ng iba para sa atin. Yun ang picture ng tinatawag nating imputation sa bawat isang mananampalataya. Una, gusto ko makita nyo ito sa verse 3 and 5 ng ating mga Bibles. Kung titingnan niyo sa verse 3 and 5, in-explain dito sa Romans chapter 4 verse 3, sa context ng Romans chapter 4 verse 3 to 5, in-example ni Pablo si Abraham. Okay? Si Abraham yung pinangako na magiging ama ng maraming nasyon. Maraming nasyon ng mga Hudyo. Di ba? Sa kanya nagmula yung 12 tribes ng mga Hudyo. Sa kanya yun nagmula. Siya ang patriarch. Nag-quote siya sa Genesis chapter 15 verse 6. Ang sabi niya dito, si Abraham ay naniwala. Kung ang Bible nyo ay merong red letter edition, for sure, ang font nitong mga words na ito ay iba. Italicized yan. Diyan sa inyong mga Bibles. Ang sabi niya, anong sabi ng Scripture? Si Abraham ay naniwala sa Diyos at ibinilang ito sa kanya para sa righteousness, sa katuwiran. Okay? Ibinilang sa kanya. Ito ay isang legal term or accounting term. Pagka sinabi natin ibinilang, no? Ibig sabihin, sa account ni Abraham, naglagay ng value ang Diyos. Okay? At anong value yon? Yung value na yon ay positive.
Okay? Pwede mo sabihin ng isang tao ay, masama. Masama yung tao na yan. Di ba? Binibilang mo. yung tao na yun ay gumagawa ng masama. Kaya, ang claim mo sa kanya, masama siya. Yun ang imputation. Pero, sa verse na ito, ang sinasabi dito, binibilang ng Diyos na si Abraham ay matuwid. Dahil saan? Dahil sa kanyang pananampalataya. No? Dahil sa pananampalataya niya. Kaya, ang charge ng Diyos sa kanya, ang account ni Abraham, hindi lang siya basta sumusunod sa Diyos, kung hindi siya ay isang matuwid na tao. Hindi dahil sa kung anong meron siya, kung hindi dahil nanampalataya siya. Ito yung sinasabi ng verse na ito. Ang ibig sabihin ng righteousness is counted or credited to you. Ibinilang sa'yo. No? Inilagay sa pangalan mo. Itong tao na to, masama to. Pero dito, itong tao na to, righteous siya, matuwid siya. No? Nilagyan siya ng value, ng label. No? Ibig sabihin, ang pinapakita dito sa verse na ito, continuing dyan sa verse 4, siya na nagtatrabaho. Kung tayo ay nagtrabaho at tatanggap natin ang label na ikaw ay matuwid, kung ganun yung pangyayari, hindi natin siya pwedeng tawaging biyaya. No? Anong tawag sa kanya? Yun yung nararapat sa'yo. Kasi naging maayos kang tao. Di ba? Naging maayos kang tao. Sinigurado mo na maayos ka sa harapan ng Diyos. Kaya ang nararapat lang sa'yo na tawagin sa'yo ay isang matuwid na tao. Kasi nagsumikap ka na maging matuwid. Kung gano'n na nangyari, ang sabi dyan sa verse 4, hindi na siya biyaya. No? Verse 5, but to him that worketh not, at sa kanya naman na hindi nagtrabaho. Pero, look at the word but, no? Hindi siya nagtrabaho. Pero, ang sabi ng verse, naniwala sa kanya. Nakita niyo yun? Hindi siya nagtrabaho pero naniwala sa kanya. Ito ang pagkakaiba ng ginagawa ng mga Hudyo. Kaya maraming Hudyo ang hindi nananampalataya kay Kristo. Bakit? Kasi ang naituro talaga sa kanila ay gawin mo to, gawin mo yan, para ikaw ay sabihing maayos at matuwid sa harapan ng Diyos. Pero ang sinasabi dito, hindi yun. Hindi yun. Kung yun ang mangyayari, maliligtas ka dahil sa iyong mga gawa. Kulang yun para iligtas ka. Pero pinakita dito sa kontekstong ito, ang imputation ay pagbilang, pag-credit sa iyo. No? Hindi dahil sa iyong gawa. Yun yung point number 2 natin. Imputation of righteousness is a part. Labas ang imputation, itong imputation na pinag-usapan natin, itong pagbilang na ikaw ay matuwid at mabuti, ay labas sa mga trabaho at gawa mo bilang isang tao at Kristiyano. Labas ito doon. Kahit na maging ka mabuting tao, hindi ka sasabihan ng Diyos na ikaw ay matuwid. Bakit? Kasi ang tanging paraan para tayo ay maging malinis, matuwid at kaaya-aya sa harapan ng Diyos ay sa pamamagitan nung ginawa ni Kristo sa krus para bayaran ka. Dahil walang taong makakalapit sa Ama, sa Diyos, dahil may kasalanan tayo. Sabi sa Isaias, ang nakapaghiwalay sa tao at Diyos ay ang ginagawa nating kasamaan. So paano mo sasabihin, pag gumawa ako, ay titingnan ako ng Diyos at kikilalanin niya ako mabuti. Hindi nga tayo kayang tingnan ng Diyos dahil sa kasamaan natin. Dahil sa kasalanan natin.
So, paano masasabihin na maliligtas ka sa pamamagitan o idideklara kang matuwid o malinis sa pamamagitan ng gawa mo? Hindi po. Hindi. Pero pinakita ni Abraham yung example nito. Ano yun? Nanampalataya siya. Hindi lang siya nanampalataya, kundi sa panahon natin, nanampalataya tayo doon sa gumawa. Tingnan niyo tong next nating verse, 6 to 8. Number 2, ang imputation ay labas. Ang imputation ng righteousness o ng katuwiran, ang pagbilang ng katuwiran sa atin ay labas sa mga gawa natin. Ito ay isang quotation or isang allusion. Reference nito ay Psalms chapter 32. Kung saan sinabi, itong mga salitang ito ay sinabi mismo ni David. Okay? Sabi niya sa verse 6, tulad ng sinabi ni David, na kung saan ang mapalad ang isang tao na kung saan, no, ibinilang sa kanya ang katuwiran na walang ano? Na walang ginawang trabaho. Walang ginawang kahit ano. Paano yun? Paano ko masisigurado na maayos ako sa harapan ng Diyos? Anong kailangan kong gawin? Di ba? Yun ang dahilan kung bakit sa dami-dami ng reliyon sa mundo, makikita mo sila nagsisikap na maging maayos yung kanilang gawin. At kung worst case, ay ganito ginagawa nila, sinasaktan nila yung kanilang katawan para tingnan sila ng Diyos. Pero kahit na anong gawin ng tao, hindi sila titingnan ng Diyos dahil makasalanan tayo. Yun ang ating premise. Because we are sinners, God can't look. God can't hear. Nakatalikod ang kanyang ulo sa mga makasalanan. Nakita niyo yun? Pero tingnan niyo to. Sabi sa verse 7, mapalad sila. Tingnan niyo to. Mapalad sila. Ito lang ang tanging paraan para tumingin sa atin ng Diyos. Ito lang ang tanging paraan para ibaling sa atin ng Diyos ang kanyang pandinig at ang kanyang mata. Ito lang ang tanging paraan, wala nang iba. Ang sabi ng verse 7, at kinote ito sa Psalms chapter 32. Mapalad ang isang tao na ang kanyang mga pagkakasala o yung kanyang mga kasalanan ay pinatawad at tinakpan. Nakita niyo yun? Mapalad ang isang tao. Mapalad ang isang tao na ang kanyang mga iniquities ay napatawad at tinakpan. Now, ang question ko sa inyo, paano tayo napatawad ng Diyos? Pag nabangga mo ang kotse ng kaibigan mo, paano kanya ba papatawad? Yun ang tanong ko sa inyo. Paano kanya ba papatawad? Sorry? Example niya, so yung, sorry mo yan. Oh, hindi niya mapapalitan yung kotse ko. Paano tayo mapapatawad? Ano sa tingin niyo? Paano tayo mapatawad? Hindi ka nga dapat patawarin eh. Di ba? Kung yung pagkakasala yun, kaya mo pa yun bayaran. Pagtrabahuhan mo. Pero ito, nagkasala ka sa Diyos. Di ba? Para kang isang normal na citizen, doon sa England, nakita mo yung reyna ng England, tapos sinampal mo. Naku! Kahit ilang beses ka mag-sorry, walang gagawin niya sorry mo, papatayin ka doon. Dahil ginawan mo ng kalapastanganan ang reyna ng England. Hindi ka papalagpasin. Tapos, ang yabang natin, papatawarin naman ako ng Diyos. Ano? Ano yan sa'yo papatawarin ka ng Diyos? Diyos yun. Siya ang gumawa ng lahat. Napaka-makapangyarihan Diyos. Tapos papatawarin ka ng Diyos? Hindi natin deserve patawarin.
Yun ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit napakaganda ng salitang biyaya. Dahil hindi dapat sa iyo, hindi ka dapat papatawarin ng Diyos. Dapat babayaran mo yung dapat mong bayaran. Pero ang nakakatawa sa lahat, ang sabi nga dun sa Ephesians chapter 1, in love, He predestined. Ang dahilan ng kanyang pagplano, ng kanyang pagpili, ng kanyang pagset ng kaligtasan natin, ay nagmumula saan? Sa kanyang pagmamahal, sa kanyang mercy. Kaya ang sinasabi natin, unconditional ang pagpili sa mga mananampalataya. Hindi siya conditional. Bakit? Kasi walang kondisyon na binigay ang Diyos. Kung di, nagmula lang ito lahat saan? Sa kanyang mercy, sa kanyang love. In His love, we are predestined. Because of His love, God gave what? For God so loved the world, He gave what? His only begotten Son. Yung action na yun na pagbibigay ng kanyang anak, ang tawag doon ay biyaya. Hindi ka dapat pagtuunan ng pansin ng Diyos, pero binigyan ka niya ng pansin. Anong ginawa niya? Pinadala niya ang kanyang anak para mamatay sa cross, para lang bigyan ng kaligtasan ang hindi naman dapat bigyan ng kaligtasan. Nakita niyo yun? Mga kaibigan at mga kapatid, ganun ang dakilang biyaya ng Diyos para sa atin. The grace of God, na ang sinasabi niya sa number 2, nung tayo ay binayaran ni Kristo sa cross at nanampalataya ka sa Kanya, ang sabi ng Biblia, pinatawad ka ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. That's the time. Kaya sinasabi natin, napatawad ka, ibinalik ka sa Diyos. Kaya ngayon pwede ka nang manalangin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ngayon naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, iniwan niya yung Holy Spirit sa atin para i-enlighten tayo. Kaya ngayon, ang pag-church natin ay may halaga. Hindi lang tayo nagsisimba dahil kailangan natin magsimba. Kung hindi nagsisimba tayo, para pasalamatan yung nagligtas sa atin, yung nagbigay sa atin ng pag-asa, at hindi tayo pinabayaan sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng awa. Nakita niyo yun? All the things we do in our Christian life is because of Christ. At lahat ng benefit na natanggap natin, sabi ng Ephesians chapter 1, lahat ng spiritual blessings na meron tayo is because tayo ay nasa loob, kasama ni Kristo. Nakita niyo mga kaibigan at mga kapatid? Sinasabi dito, mapalad ang napatawad. Kung nakay Kristo ka na at nananampalataya ka sa ginawa niya sa krus, nakita mo na makasalanan ka at kailangan mo ng kapatawaran, lumapit ka sa Panginoong Kristo, nanampalataya ka sa ginawa niya sa krus. Ang sabi ng Biblia, ikaw ay napatawad na. Napatawad ka na. At hindi lang yon, ligtas ka na. At hindi lang yon, ibinalik ka na sa Diyos, makakatawag ka na sa Diyos. At hindi lang yon, nabasa natin na tayo ay idineklarang wala ng kasalanan. At ano pa? Imputation. Ibinilang sa iyo ang katuwiran ng Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, matuwid ka, hindi dahil sa ginawa mo, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo. Ibinilang sa iyo. Hindi sa gawa. Hindi sa ginawa natin. Hindi sa kaya mong gawin. Hindi sa gagawin mo. Kung hindi sa ginawa na. Nakita niyo yun? Past tense. Hindi, makakita tayo dito ngayon sa quotation ni David ng tinatawag na double imputation. Anong double imputation? Tingnan niyo sa verse 8. Kung yung una, ibinilang ng Diyos ang katuwiran sa believer kahit hindi siya gumagawa. Yung verse 8, mapalad ang tao na hindi
ibibilang ng Diyos ang kanyang kasalanan sa kanya. Double imputation. God imputes the righteousness of Christ to you, and God does not impute your sin sa iyo. Kanino in-account ang kasalanan mo? Kay Kristo. Kita niyo yun? Ang lala natin. Pero ganun rin kadakila ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi sa New Testament, where sin is great, grace abounds even more. Ang ganda ng pagkakasabi dito. This make it clear that righteousness is not something we earn. Sa pamagitan ng ating mga ginagawa, pero ito ay dahil kinredit ng Diyos sa atin ang righteousness na ito dahil kay Kristo, sa ginawa ni Kristo. No? Sa context na ito, kinredit ng Diyos ang righteousness kay Abraham dahil sa pananampalataya niya. Ganun rin po sa atin, no? Parte ang pananampalataya sa plano ng Diyos para matanggap natin ang lahat ng spiritual blessings na kailangan natin tanggapin. Hindi tulad ng sinasabi ng iba, dahil pala nagplano na ang Diyos na ililigtas niya, maghihintay ka na lang. Hindi. Parte ang pakikinig ng gospel at pananampalataya sa gospel para masigurado mo, para maligtas ka, para patawarin ka ng Diyos, at masigurado mo ang iyong kabayaran sa krus. Sa pamagitan ng ano? Pananampalataya. Yun rin ang pinapakita dito mga kapatid. Pananampalataya, ang trigger, ang evidence na tayo ay nandoon sa grasya ng Diyos. Number 3, ang blessing na ito ay hindi lang para sa mga Hudyo. Ang blessing na ito kasama lahat. Hudyo at mga Hintel. At hindi na natin ito babasahin for the sake of time. Kasi ang pinoprove dito ay simple lang. Ang question dito, dyan sa verse 4, kailan ba dineklarang matuwid si Abraham? Yun ang question ni Paul. At ito rin ang usually nagiging error ng maraming mananampalataya at mga churches sa panahon na to. Ano nangyari? Ganito. Naniwala sila na pag sila ay nabaptize, doon sila nagiging matuwid. Dinideklara matuwid ng Diyos. Yung iba naman, pagka ikaw ay gumawa ng ganito, idideklara ka ng matuwid ng Diyos. Para maging kang maayos at matuwid sa Diyos, itong kailangan magawin, A, B, C, D, E, F, G. So hindi. Yun ang pinoprove nitong mga verses na ito. Hindi sa pamamagitan ng pagtuli o yung ritual na para tawagin kang malinis. Diyos ang gumagawa nito. Pero ano ang kasama nun? Pananampalataya. Nakuha natin yung picture na yun? Sabi dyan sa verse 4. Sa verse 10, babasahin ko sa Tagalog para makita ninyo. No, let's start with verse 9. Ipinahayag nga ba ang pagiging mapalad na ito sa pagtutuli o gayon din sa di pagtutuli? No? Saan nga ba sinabi na mapalad itong tao na to na hindi sa kanya binilang yung kasalanan, kundi binilang sa kanya yung katuwiran? Dahil siya ay dumaan sa ritual o dahil hindi siya dumaan sa ritual? Hindi doon sa dalawang bagay na yon, no? Sapagkat ang sinasabi natin, ang pananampalataya ay ibinilang na pagiging matuwid kay Abraham. Paano nga ba ibinibilang yon? Sabi ng verse 10. Paano nga ba yun ibinibilang?
Iyon ba'y bago siya tinuli o nung tinuli na siya? Pagpapatuloy, iyon ay hindi pagkatapos. So, hindi siya pagtapos siya tuliin, kung hindi, bago siya tinuli. Ibig sabihin, pinapakita dito mga kaibigan at mga kapatid, na hindi dahil doon sa ginawa niya, kaya siya dineklarang matuwid. Kung hindi, dahil saan? Malinaw ito. Dahil nanampalataya siya sa Diyos. Okay? Dahil nanampalataya siya sa Diyos. Ganon kalinaw. Fast forward tayo ngayon sa New Testament. Sa panahon natin, paano ka dineklarang malinis ng Diyos? Dahil ba nagpa-member ka sa church na ito? Hindi. Dahil ba sa mga ginagawa mo? Hindi rin. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Saan? Saan daw tayo dapat manampalataya? Sabi ng New Testament. Sabi ng John. Sabi ng Romans. Sabi ng 1 Corinthians, saan dapat tayo manampalataya? Nung Old Testament, manampalataya tayo sa Diyos. Ngayon, manampalataya tayo saan? Saan? Sa Diyos pa rin. Kay Kristo. Na bumaba, Diyos na bumaba sa lupa para bayaran ng kasalanan natin. At sa pamamagitan nun, doon tayo lilinisin. At doon rin ibibilang sa atin yung katuwiran. Hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, kung hindi dahil ibinilang ito ng Diyos sa pananampalataya. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang pinapakita sa atin ng number 3. Hindi lang ito para sa mga Hudyo, hindi lang para sa mga Hintel, hindi lang para sa mga dumaan sa ritual na yun o hindi dumaan sa ritual na yun, kung hindi para ito sa lahat. Kaya ang sinasabi dito, ang righteousness ay ibinibilang sa kahit sino na merong parehong pananampalataya tulad ni Abraham. Kahit ano pang lahi, ano pang religion. Gamitin natin yun. Kahit anong denomination ka. Oh? Kahit nasa Katoliko ka. Kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, na namatay sa krus para iligtas ka. Ligtas ka. Ligtas ka. Diba? Paano mo nasasabi ang Brother David? Dapat baptist lang. Paano yun? Yung magnanakaw na nakapako sa krus, hindi naging baptist. Paano yun? Paano yun? Oh. Hindi yan sa pamamagitan ng mga bagay na yun. Kundi sa pamamagitan ng saan? Pananampalataya. Nakuha natin? Yun ang dahilan kung bakit tayo idedeklara o ibibilang na katuwiran. Sa pagtatapos natin, buksan natin ang 2 Corinthians 5:21. Let's close with these 3 verses. Ngayon ito yung gusto ko makita. Nakita natin kung paano ibinibilang sa atin ang katuwiran. Ngayon tingnan naman natin kung napano ang ating kasalanan. Napasaan ang ating kasalanan. Kung binilang tayong malinis, hindi dapat tayo marumi. At the same time, malinis. Malinis ka tapos marumi ka. Kung idiniklara sa iyo, ibinilang sa iyo ang kalinisan, wala na tapos yung karumihan. Ang tanong, nasa napunta yung karumihan natin? 2 Corinthians 5:21. Ano sabi dito? Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya. Si Kristo ito, na hindi nakakilala ng kasalanan. Upang sa Kanya, tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Nakita niyo yun? Yung kasalanan natin ibinilang kay Kristo at yung kabutihan, katuwiran ni Kristo, yung excellencies niya, yung pagsunod niya sa batas, hindi siya nagkasala, hindi siya sumuway sa Diyos, ibinilang yung mga gawa na yon sa atin. Nakita niyo yun? Ano pwede natin pagmayabang? Wala. Lahat tayo ay sinner, marumi, pero kinaawaan. Galatians 3:13. Buksan nyo, Galatians chapter 3, verse 13. Diyan na kayo, say amen. Anong sabi sa verse 13? Diyan na kayo? In your Bibles? Anong sabi sa verse 13?
Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Anong ginawa niya? Nang siya'y naging sumpa para sa atin. Grabe. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Grabe to. Ginawa siyang kasalanan. At dahil siya ay kasalanan na, sinumpa siya nung sinabit siya doon sa krus. Sinumpa siya doon. Yung galit ng Diyos, ibinuhos sa Kanya walang labis, walang kulang. Yung buong galit ng Diyos na dapat sa atin ibubuhos, sa Kanya yun binuhos. At tinanggap niyo yung lahat, hindi siya nagsalita. Parang isang tupang dinala sa katayan na dapat umiiyak pero hindi siya nagsalita. Bakit? Kasi ang plano niya, ang kanyang misyon ay tubusin tayo, bayaran tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. And lastly, 1 John chapter 3 verse 5. If you would open your Bibles with me. At mag-close tayo dito. Pagkatapos ito, let's have a 5-minute break. Okay? 1 John chapter 3 verse 5. Diyan na kayo, say amen. Amen, verse 5? Okay. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. At sa Kanya'y walang, kasalanan. Tingnan niyo itong last verse. Siya ay mag-aalis ng kasalanan. Wala siyang kasalanan. Sabi sa dalawang previous verses, ginawa siyang kasalanan. You see that? Kaya naghugas kamay si Poncio Pilato eh. Wala akong kasalanan dyan, ha? Wala akong kasalanan dyan. Wala yang kasalanan. Kayo ang pumiling ipako yan sa krus. Di ba? Sabi ng mga tao, ilabas yung mga kasalanan. Ipasok ang hari ng mga Hudyo. Grabe. Pero lahat pala ng yon, ang sabi ng Isaias, siya ay isang misunderstood na Savior. Yun pala, ginagawa niya yun lahat para sa atin. Yun ang kagandahan ng gospel, na kung saan ang salvation natin ay hindi lang basta nanampalataya ka at pinatawad ka ng Diyos. Ang daming blessing na binigay sa atin, spiritual blessing, hindi lang yung salvation. Nung nanampalataya ka sa Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, ang daming blessing na binigay sa iyo. Pinatawad ka, idineklara kang malinis, inari kang ganap, ginawa kanyang anak. Ano pa? Yung iyong kasalanan inilagay sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo, at yung kanyang kalinisan ay inilagay sa iyo. Kaya ang isang mananampalataya ay pwede makapasok sa langit na perpekto lamang nakakapasok. Hindi dahil sa ginawa niya, kung hindi dahil nasa kanya si Kristo. Ito ang isang pinaka-importante na matandaan natin. Ang righteousness ni Kristo, kung saan hindi siya nagkasala, sinunod niya ang batas, binilang sa makasalanan. At yung kasalanan naman natin, ibinilang kay Kristo. As if hindi tayo nagkasala, si Kristo as if nagkasala siya. Nakita niyo yun? Ay, ito ang sinasabi ko sa inyo. Wala tayong pwedeng ipagmayabang pagdating sa pananampalataya, sa kaligtasan natin. Lahat ito ay biyaya lamang. Kung pinagtrabahuhan natin, hindi yun biyaya. Di ba? Kung deserve natin, hindi yun biyaya. Bayad yun. Sweldo yun. Pero dahil hindi natin deserve, kasi ang deserve natin, impyerno, bayaran yung kasalanan natin. Nagbigay ang Diyos ng biyaya. Hindi niya na dapat ibigay, pero gumawa siya ng paraan. Dahil sa kanyang pagmamahal, binigay niya yung kanyang anak para bayaran tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon, kung sinong manampalataya sa kanya, ay maliligtas. At idideklarang malinis at matuwid. Kuha natin, ganun ang grasya ng Diyos. Amen? Let's all stand up, mag-close tayo ngayong umaga at magkaroon tayo ng 4-minute break na lang. Okay? May natutunan ba? Amen. Let's pray. Lord, we thank you sa isang blessing ng salvation kung saan
sa doctrine ng imputation, nakita namin, Panginoon, kung paano ibinilang sa amin ang katuwiran, kalinisan, kagalingan ni Kristo. Isang puting robe na ibinalot sa amin. Pero yung karumihan namin, Panginoon, ay inilipat sa Kanya. Salamat sa katotohanan ito. Wala kami, Panginoong, ibang masabi kung hindi salamat, kung hindi purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ginawa ninyo. Ibinabalik ko po lahat ng kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Thank you very much. At let's have a 4-5 minute break. Okay? Mamayang hapon, kung mahapunta kayo mamayang hapon, meron tong continuation sa ating pag-uusapan.